Ayun po, pag-usapan na po natin ang aking tindahan kung paano ko po to sinimulan. Paano po ako nagsimula sa aking sari-sari store na maliit po lang ito. Yun po. Hello po sa inyong lahat at welcome back sa aking channel. Welcome na rin sa aking munting tindahan. Ngayon po ay pag-uusapan po natin ang aking munting tindahan. Paano ko ba sinimulan or paano ako nagsimula sa aking munting tindahan? Ayun po. Ano po ba ang pinagagawa ko dito? Ano po ba ang ginagawa kong plano? Ano po ba ang pinagsisinimulan ko dito? Ayun po. Una sa tindahan is pinakasimpleng business na muling patakbuhin at kung nasa bahay po kayo, sapat na po na magtindahan kayo or mag-sari-sari store kayo. Ayun po. So, maganda po talaga itong planong na ito. Kung wari, katulad po sa akin na ako po ay nangupahan. At yung inupahan ko po ay may tindahan na po siya. Pwede na po siyang tindahan. Ready na po siyang lagyan ng laman. So, ito po yung naisipan naming plano. Kung bakit naglagay po kami ng maliit na tindahan na sa loob dahil po may ready na siyang malagyan ng tindahan. Kasi yung nakatira dito po ay nagtitinda na po noon. So mag-asawa po sila at nagtitinda po sila. So kami po yung pinaupa niya dito sa bahay. Kaya po ready na po siya talaga. Kaya maganda po kung halimbawa po magpaplano mo lang kayo or gusto niyo magtindahan. Kung nangupahan lang po kayo, hanap na po kayo ng bahay na pwede pong may tindahan or may ready to tindahan na po siya. Yun po ang magandang tips ko po na ibibigay po. Pinakamagandang tips ko po sa inyong ibibigay. Pero may list po ako na ibibigay na tips sa inyong lahat. So, itong magandang tips na to, yung lilipatan nyo na lang, titirahan nyo na lang at mayroon na siyang ready sa sari-sari store nyo. Yan po ang tips na maganda na binibigay ko sa inyo ngayon. Pero may list tayo. Ang mga tips ko din po na paano ako nakapagsimula sa aking munting tindahan ay ito po. Una, plano. Magplano muna po kayo bago po kayo magsimula ng inyong sari-sari store. Planuhin nyo po muna kung paano nyo po pagsisimulan. Kung halimbawa po mag-asawa po kayo, is pag-usapan nyo po muna kung lahat sa inyong gagawing sari-sari store. Alam niyo naman po, kung mag-asawa kayo, kailangan, yung isa is, kailangan magtugma kayo sa inyong mga plano. Kung mag-partner po kayo, mas maganda mag-asawa. Kung magkaibigan, pwede rin po. Kung magkasintahan, pwede rin po. Basta po nakaplano at napag-usapan nyo lahat ng gagawin nyo sa inyong sari-sari store. So, una is plano. Pangalawa po ay lugar, lokasyon. Yung dito sa aking lokasyon is, marami po kaming bahay na nakadikit-dikit na po siya. Pero hindi po siya squatter. Dikit-dikit lang po. Alam naman natin, dito sa Maynila, dikit-dikit lang po yung mga bahay. Hindi po katulad sa probinsya na magkahiwalay. So, ang lokasyon is maganda. Kailangan maraming tao. At maraming kabataan na naglalaro sa inyong tindahan. Yung sa harapan ng tindahan nyo, maraming naglalaro. Dito po is, yun po ang nakita ko. Kaya po, gusto ko po itong lagyan ng laman. So, mayroon na tayong plano. Mayroon na rin tayong lugar. Sunod. Pangatlo, puhunan. Kailangan po tayo may puhunan. Itong plano mo, itong lugar mo, kailangan lamanan po ng puhunan. Kasi pag walang puhunan, hindi po tayo makapag sari-sari store. So, ang puhunan is, depende na po sa inyo kung magkano. Sa akin po is, 5,000 pataas ang nilalaman ko dito. Yun po. Kung sa inyo ay 2,000, pwede naman po. Kung sa inyo ay 1,000, pwede rin naman po. Kung 1,000 is, depende na yun. Kung sa 1,000 po, magsisimula muna tayo sa mga chichirya, candy. Kung mababa lang po ang presyo, hanggang sa 2,000 ganun din po. Sa 5,000 ganun din po. Kasi yung ating lugar is titingnan po natin kung kaya po ng mamimili kaya po ng mamimili ang inyong pinagtitinda dyan sa inyong tindahan. Ayun, puhunan. Pang-apat, mayroon na tayong plano, mayroon na tayong lugar, mayroon na tayong puhunan. Ang pang-apat ay
maghanap po tayo ng wholesale at murang presyo. Maghanap kayo ng wholesale at murang presyo. Sa wholesale po, kasi ganito, 5 plus 1, 5 plus 1, may dagdag na isa. Yung isa, pwede mo na itong gawing, yun na yung pinakatubo mo. Depende na po sa inyo, yung 5 piraso kung magkano ang ibibinta nyo doon. Ang isa, pwede na yung tubo. Depende na sa inyo. Yun po yung sinasabi ko, depende po sa inyo. Sa presyo naman po, huwag niyong taasan yung presyo ng sobra-sobra. Kung sa dilata, kuwari sa dilata, depende sa inyo. Kung sa dilata, pwede kayong magpatong ng 5%. Yun, 5% sa dilata. Pwede rin kayong magpatong ng, depende kasi sa nagtitinday. Kung gusto nyong 5%, 10%, bahala na po kayo. Pero kung gusto nyong pumantay sa inyong tindahan na katunggali, is pantayan nyo na lang po. Huwag nyong pataasan, huwag nyong pababaan din. Yung tama lang. Sa dilata, pwede kayong patong ng 5%. Depende po sa inyo. Sa akin din, ganun din ginagawa ko. 5% lang po. Kasi itong dilata na to, kung hindi po ganun ang ginagawa mo is, natutulog lang po ito. Hindi naman po agad-agad itong nabibili. As in, araw-araw nabibili siya. Hindi po. Ang nabibili po sa atin palagi is mga chicheria, candy, kung ano-ano pang mas mura doon sa inyong tindahan. Yun po ang mas nabibili. Tuloy na tayo sa ating pag-uusap tungkol doon sa presyo. Sa presyo po, kailangan po ay 5% kung sa dilata. Sa mga candy, depende na po yun. Kung wari, 50 pieces ang candy tagpipiso. Meron na po kayong mataas na po yung tawag nito. Kasi 50 pieces, minsan 30 pesos lang yung bili nyo doon. So yung 20, palagay na ito, yung 20 is tubo nyo na yun. Yung ganun. Sa candy is medyo mataas naman siya. Doon sa chicheria, piso lang po yung tubo sa chicheria, kaya mabilis po maibinta ang chicheria. Mabilis lang po to ibibinta dahil piso lang po ang ating pinapatong doon. Yun po. Kaya mabilis lang po ito. So, wholesale at presyo, kailangang gamitan natin ng common sense. Tama ba yan? Common sense, tama ba yan? Ayun. Kasi kailangan yun. Wholesale, meron na tayong isa doon at kung katulad yun, kuwari sa ibang tindahan, gaganyan ang gagawin nila. 6 plus 1. O, ganon. Tapos, ang gagawin nyo na lang yung presyo, huwag nyo na lang pataasan. Tubuan nyo na lang ng tugma na sa tindahan at pangangailangan ng inyong mga kapitbahay. Yun. Tapos, ayun na nga, nasabi ko na yung wholesale at yung presyo. Yun. Sunod naman is panglima is ito na yung pinaka-importante sa lahat dahil kailangan po ito sa ating tindahan para itong tindahan natin ay legal. Alam nyo yun, legal. Kailangan natin maging legal ang ating tindahan kasi pag hindi legal, mayroon po tayong tawag doon, magsi-CI po sa ating tindahan, pupunta po sila, magtatanong po sila kung mayroon ba kayo nito or wala. So ano po ba yun? Number 5 is permit. Ibig sabihin nun, by permit or business permit. Yun po ang ating kukuhanin. Guys is barangay business permit lang po ang kailangan ko dito kasi nasa looban po siya. Hindi po doon sa may highway kasi pag may highway commercial na po siya. Dito lang po sa loob, ang sabi po ng barangay ay business permit ng barangay lang po ang kukuhanin ko. Yun po para legal po yung inyong tindahan. Pag malakihan na po yung tindahan nyo, grocery, nag-wholesale na kayo, marami nang bumibili sa inyo ng ganon, is barangay, kukuha kayo ng barangay business permit, kukuha yata kayo ng DTI niyan, kukuha pa kayo ng mayor's permit, marami pong proseso sa pagkuha ng ganon po guys. Yun. Ang dami pang proseso. Pero sa case ko is barangay business permit lang po ang kinuha sa amin. Pinapakuha sa po kasi nasa looban lang po kami. Ayun. Yung 5 tips na yun na ibigay ko na po sa inyo lahat. At ito po yun. Ang mga tips kong naibigay is ito po yun. Yung 5 po is una is plano, sunod lugar, sunod puhunan, wholesale at presyo ng inyong paninda at permit. So, nalagay nyo na at naisip nyo na yun at nasa plano na lahat yun. Iyon yung plano nyo. Yun. Pagkatapos nun, nakagawa na kayo ng plano at nakakuha na kayo lahat nun, wala na po tayong problemahin doon. Ang gagawin na lang po natin is nakabili na tayo ng grocery para sa ating munting tindahan. Ang gagawin nyo po ay ilagay po sa inyong tindahan ang mga pinamili nyo, pangsabit-sabit nyo na yan, tapos i-organize nyo po para maganda tingnan sa inyong mga customer.
At maganda pagkatapos maganda is mabinta. Mura, mabinta. Ayun po. Yun yung mga tips na kailangan natin kasi pag nagsimula lang po tayo, gagawin po natin ang lahat para po makabinta tayo at yung presyo na ibibigay natin sa ating mga customer is mababa lang po ang ating pinatong doon. Ayun po. Ayan po guys, mga katindero katindera, ayan po, yun lang po ang maibigay ko sa inyo na tips. Konting tips po sa aking pagsisimula ng aking maliit na sari-sari store. Sana na inyong nagustuhan at sana i-share nyo na rin po sa inyong mga kapitbahay. Kung sino man dyan, i-share nyo na rin po. I-click nyo na rin yung subscribing button dyan at click nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa aking susunod na videos na i-upload. At thank you sa mga nag-subscribe sa aking channel at sa mga gusto pang mag-subscribe, click na po kayo sa baba. Ayan po, shoutout na po tayo. Shoutout po kay Sir Regitan ng doon sa Home Malabon appliances na nabilhan ko. Ayun, shoutout po sa iyo, sir. Ngayon lang po tayo naka-shoutouts. Shoutout po sa iyo, Sir Regitan. Ayun po. Yung binilhan po ng dryer yun sa Home Malabon Appliances. At shoutout po sa pambansang Chimi Ayun. Shoutout po sa inyo mga sisis. Nagpapasalamat po ako dahil nakauwi na po kayo sa wakas. Thank you. Thank you, Lord. Nakauwi na po sila at sip po sila sa kanilang tahanan, sa kanilang pamilya. Ayan, shoutout po sa inyo, pambansang Chimi Ayan, thank you. At sa mga gusto pang makakuha ng ibang tips, ayan, manood lang po kayo sa aking channel. Ayan, Mary Grace Sabida po. Ayan po yung channel ko. Maraming salamat po sa inyong lahat and God bless you all. Bye bye. Be good always. Thank you.